Paano yan, Senator Marcoleta, Alan Peter Cayetano? Wasak na naman yung script ng kwento ng testigo ninyo. At ito anya na pagpapakalat ng disinformation, trabaho ng demonyo. Di ba? Obispo na yun nagsabi, trabaho ng demonyo. Mismong yung hearing na yun, mga kababayan, na illegitimate. Trabaho yun ng demonyo. Pati yung illegitimate and bastard, Blue Ribbon Committee, trabaho yun ng demonyo. Wala siya, mga kababayan, na anumang legal, civil, o moral na pundasyon, mga kababayan, yung mismong Blue Ribbon Committee. Dahil na buo po ito sa maruming laro at illegal po na boto ng isang pugante. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bigyan ko kayo ng mga updates ngayon ng mga balita. Nag-react na rin mga kababayan yung Bishop ng Diocese of Cubao kasi may dineliver daw na isang maleta at envelope ng pera itong isang ex-marine para kay Father Flaby. Sabi ng bishop ng Diocese ng Cubao, there is no church entrusted to the Society of Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in the vicinity. O diba? Booking na naman po yung kasinungalingan. Basag na naman yung script, mga kababayan. Si Father Flaby, sabi ni Joey Cajao, isa sa umano'y ex-Marines, sabi sa Bogos hearing kahapon, si Father Flaby Villanueva ay inatiran ko ng pera doon sa Mindanao Avenue. Wala man anyang church entrusted to the Society of Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity, sabi ni Elias Ayuban Jr., Bishop ng Diocese of Cubao. Yung sabi po dito ni Bishop Ayuban, this information niya is the work of the devil. Itinanggi ni Cubao Bishop Elias Ayuban Jr. ang aligasyon ni Joey Cajao, isa sa nagpakilalang ex-Marines, na nagdeliver siya ng envelope at maletang may pera kay Flaby Villanueva, Father Flaby Villanueva, sa isang simbahan sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Sinigundahan ng obispo ang payag ng ilang grupo na walang simbahan ng Society of the Divine Word kung saan kabilang si Father Villanueva sa naturang lugar. Sabi ni Bishop Ayuban, let us be vigilant in seeking and speaking the truth, for falsehood is never from God. Let us work together to combat disinformation and uphold the truth with charity and responsibility. Payo ni Ayuban. Paano yan, Senator Marcoleta, Alan Peter Cayetano? Wasak na naman yung script ng kwento ng testigo ninyo. At ito anya na pagpapakalat ng disinformation, trabaho ng demonyo. Di ba? Obispo na yun nagsabi, trabaho ng demonyo. Mismong yung hearing na yun, mga kababayan, na illegitimate. Trabaho yun ng demonyo. Pati yung illegitimate and bastard,
Blue Ribbon Committee. Trabaho yun ng demonyo. Wala siya, mga kababayan, na anumang legal, civil, o moral na pundasyon, mga kababayan, yung mismong Blue Ribbon Committee. Dahil na buo po ito sa maruming laro at illegal po na boto ng isang pugante. Nung biglang pumasok, mga kababayan, nagpakita si Bato de la Rosa at biglang naging chairman committee, biglang naging Senate President si Alan Peter Cayetano. So malinaw po na isang committee ang Blue Ribbon ng panig ni Cayetano, isang huwad na committee na gumagamit po ng mga huwad na testigo at gawa-gawang mga script na madaling giniba ng mga konkretong ebidensya at batas. At kita niya naman ninyo po yung mga testimonya. Puro piki. Wala man anyang church entrusted to the Society of Divine Word of Mindanao Avenue, on Mindanao Avenue, or anywhere in the vicinity, sabit po ni Bishop Ayuban. O, di ba, mga kababayan? So, dapat, mga kababayan, pawalang bisa ang bastardong committee na pinamumunuan po ni Pia Cayetano. Dahil nabuo lang po ito, mga kababayan, gamit yung tiebreaker vote ng isang pugante, taka sa batas na si Bato de la Rosa. Ang isang pugante na tulad ni Bato ay walang legal o sibil na karapatan na bumoto po at magpasya. Gaya ng isang ordinaryong mamamayan, sabi nga ng mga legal experts, mga kababayan. Sa ilalim po ng jurisprudence at umiiral na batas, ang isang takas ay sumasailalim po sa suspension ng kanyang mga sibil na karapatan. Hindi maaari, mga kababayan, na ang isang nagtatago sa hustisya ay magdikta ng pagpapatakbo po ng committee sa Senado. Ang pangunahing issue dito, mga kababayan, pangunahing usapin dito, hindi po ang tungkol po sa flood control o kay Martin Romualdez, kundi po ang mismong legalidad at mismong legitimacy ng committee. Isang pangunahing prinsipyo po sa batas, yung tinatawag po, lagi nating napapakinggan, fruit of the poisonous tree. Kung ang pinag-ugatan ng committee, mga kababayan, ay illegal at labag sa proseso, ang lahat ng naging produkto at pagdinig nito, automatiko pong illegal at wala pong bisa. Ganun lang po yon, mga kababayan. May bago po at liitimong Blue Ribbon Committee, yung pinamumunuan po, mga kababayan, ni Erwin Tulfo. Kaya official na po na idiniklara na bogus yung committee po, mga kababayan, na pinamumunuan ni Pia Cayetano. Ngayon, sa ginawa pong moro-moro na hearing, ang mga partikular, mga kababayan, na detalye kung bakit imposibleng totoo at talata po na talagang gawa-gawa yung script ng 18 Marines. Yung detalye po sa kaso ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima. Kaya sabi po ni De Lima, blatant lies niya ang naging mga paratang sa kanyang tumanggap siya ng maleta. So bilang tugon po ng isang bihasang abogada at dating kalihim ng hustisya, agad po siyang nagain ng reklamo para sa cyber libel sa National Bureau of Investigation, pati perjury sa DOJ, laban sa nag-akusa sa kanya para panagutin, mga kababayan, sa ilalim ng revised penal code. Cyber libel kayo ngayon. O, di ba? Kaya sabi ni Laila De Lima, whether anya sa maleta o sa paper bag o ano man yan, wala niya akong tinatanggap na pera. O, di ba? Napaka-imposible. Unang-una, hindi pa siya mamamayang liberal party list representative. Nakakulong pa siya.
Anong rason bakit siya tatanggap ng pera? At bakit siya bibigyan ng pera? Di ba po? Tapos si Tito Sen, ganun din. Hindi pa siya senador, mga kababayan. Then, ang nakakatuwa na detalye ng scripted na kwento, tinunover daw, mga kababayan, sa isang mark. Isabi ni Tito Sen, yung mark niya na sinasabi nila na katiwala ko, patay na 2015 pa. Puro sablay, mga kababayan, yung testimony ng mga ex-marines. Maintindihan natin din ito, mga ex-marines, kasi mga iwol pala yun. Yung iba natanggal. Siguro nag-anak buhay lang. Kaya, mga kababayan, ang sabi, ginamit lang ito ni Mike Defensor. Sabi ng NBI po, brinaib ng 5 million ang bawat isa. May affidavit na po. May nag-execute ng affidavit na nagsasabi, kapamilya daw ng isa sa mga ex-marines na nagsasabi, tumanggap ng 5 million na bribe mula kay bawat isa, mula kay Mike Defensor. Kaya sabi natin, saan galing yung 5 million? Kung 18 Marines, di ibig sabihin 90 million. Saan yung kinukuha ni Mike Defensor pag ganyan, mga kababayan? Matindi yung funder. So hindi kailanman, mga kababayan, mangingibabaw yung maruming laro at despiradong script ng Peking Committee ni Pia Cayetano. Dahil po yung mga gawa-gawang maleta ng pera at testigong impostor ay tuluyang pong gumuho sa harap ng batas, ng katotohanan at ng bagong lehitimong liderato ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno po mismo ni Chairman Erwin Tulfo. Ganon lang yun, mga kababayan. Kaya isa lang po yung tanong dito sa 18 mga testigo, kuno, nasaan yung ebidensya? O di ba? Makikita natin, puro lang scripted na kwento. Dahil scripted po, hindi sila familiar. Ayun, nagbagsakan yung kanilang mga Peking kwento. Ganon, mga kababayan, yung nangyari. Ngayon, tungkol naman po sa impeachment trial laban kay Sara Duterte, yung mga inaakusa na mga House prosecutors, hindi po sila nagpapasindak. That is yung lead prosecutor po, si si Jinky Luistro. Isinama po sa lista ng maleta. Ngayon, sabi ni Luistro, BP Sara trial can proceed under Gatchalian unless Supreme Court issues TRO. So ito ngayon yung pinaabot na statement, mga kababayan, ng lead prosecutor. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte can proceed under the new Senate leadership unless the Supreme Court issues a temporary restraining order o TRO. Sabi po niya, Batangas Representative Jinky Luistro said, the prosecution panel remained focused on the trial schedule. In the formal steps required on the House prosecutors, with the deadline for pre-trial submissions and the pre-trial conference now fast approaching. Definitely, sabi po niya sa interview ng DCMM, anyone can go to the Supreme Court. At ang petition nila, kagaya sa impeachment, pwedeng may prayer din for issuance of TRO. No one can stop that, sabi po ni Luistro. The statement answered one of the central questions arising from the Senate impasse, whether the dispute over Senate leadership can freeze the impeachment process, even without a direct order from the High Court stopping the new leadership
from acting. Pero hanggat walang TRO na ini-issuean niya, kahit na against the new leadership, I think they can proceed. First, may basis, sabi po ni Luistro. Luistro pointed out that the new Senate leadership had already been recognized by the House of Representatives at ng executive, giving the prosecution panel an institutional basis to continue preparing for trial under acting President Win Gatchalian. So ganun yon. Second, sabi po niya, recognized na sila ng House as well as the executive represented by Malacanang. The lead prosecutor also stressed that the timetable niya is no longer theoretical as the original schedule publicly released by the Senate places the deadline for the filing of pre-trial briefs and the pre-trial conference within days. June 15, from the original timeline niya, na nilabas nila sa media, June 15 is the deadline para sa filing of pre-trial brief. Paliwanag mga kababayan ni Luistro. June 18, we're supposed to appear there for pre-trial conference. So, it's less than 2 weeks, sabi po ni Luistro. Amid the uncertainty created by the Senate leadership fight, Luistro maintained that the House prosecution team cannot afford to be paralyzed by the disorder because the impeachment trial niya is a constitutional process demanded by the public and carried by the prosecutors in the interest of accountability. As lead prosecutor, sabi po ni Jinky, dapat kampante lagi tayo. I mean, amid the apprehensions which are originating from all the irregularities and commotions that is happening in the Senate, we have a lot of reasons to stay positive and to continue believing that this will push through and hopefully without delay. Ngayon mismo yung design mga kababayan ng kaguluhan sa Senado. At ang kaguluhan, mga kababayan, hindi galing po sa Palasyo Malacanang. Mali yung mga sinasabi nitong mga Duterte senators na may nanggugulo sa kanila. Ang nanggugulo, mga kababayan, sila, ginugulo nila yung Senado. Yan ang malinaw. Ginugulo nila yung Senado para isabotahe yung impeachment ni Sara Duterte. Yon po yon, mga kababayan. Huwag kayo nagpapaminiwala dito sa mga sinungaling na to. At itong bogus hearing nila, all decide mga kababayan, para i-distract yung atensyon ng ating mga mamamayan Filipino sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ganon lang po yon. Ngayon, kung sino yung magpipreside po, sabi po niya ni Jinky Luistro, acting Senate President Win Gatchalian can preside niya over the impeachment trial of Vice President Sara Duterte kasi po nagpipilit itong si wala man siyang number. Nagpipilit itong si tawag dito si Alan Peter Cayetano, dapat daw siya wala kayong numero. Bigyan niya siya mag-preside kahit anya siya hindi not being a lawyer. Despite not being a lawyer, while the Senate also has the option to designate or elect another presiding officer under the amended impeachment rules. The head of the House Prosecution Panel said, sabi ni Jinky. Siya po yung head ng lead prosecutor. So sabi niya, pero naniniwala ako kay acting SP Win Gatchalian. He has been very diligent as far as his legislative works are concerned, sabi po ni Luistro. Luistro defended Gatchalian against doubts over his lack of law degree, pointing to her own observation of how he prepares for legislative work and manages committee and plenary responsibility. Magaling po siya, Plenary responsibilities. Magaling mag-preside itong si Win Gatchalian. Matalino. At nag-aaral yan
Kasi nung bumisita ako sa opisina niya, pati whiteboard niya, punong-puno ng mga lecture. Sabi po ni Luis Tro. The lead prosecutor said she had seen enough of Gatchalian's working style to believe he can study the impeachment rules, understand the proceedings, and discharge the responsibilities ng isang presiding officer anya with seriousness. And I think we are able to observe that in as far as the way he just discharges his function anya in the committees and even in the plenary, talagang very studious, very diligent siya, and very hardworking. Sabi po ni Luis Tro describing Win Gatchalian. Naniniwala ako anya, hindi man siya abogado, kaya niyang aralin at panindigan ang pagiging presiding officer. At the same time, Luis Tro said, the Senate had already amended a significant portion of its impeachment rules, giving the chamber flexibility to designate a presiding officer except in cases involving impeachment ng presidente. Now, in the event na hindi siya komportable dito, I remember that when he assumed and he was elected as Senate President pro tempore, as well as the election of the other chairmanship of the committees, they changed significant part of the rules on impeachment, and that is by giving power to the Senate to designate a presiding officer except in cases of impeachment against the President, sabi po ni Luis Tro. Luis Tro said this gives Gatchalian anya two possible routes: preside over the impeachment court himself after taking the required oath, or allow the Senate to choose another presiding officer na isang abogado. Di ba? Pero siyempre, hindi si Marcolita at saka si Marcolita at saka kasi minority na sila. Si Alan Peter Cayetano na gusto pang mag-preside. At hindi din siguro si Chisi Escudero kasi for-tweet yun. For-tweet archive. Kahit sumali na siya, mga kababayan, sa new majority. Nandiyan naman si Kiko Pangilinan na isang abogado. O, di ba? O, ganun, mga kababayan. Mas komportable tayo kung si Kiko. Pero kung kaya naman siguro. Di ba? May paniwala si Luis Tro. Kayang-kaya, matalino itong si mahaba ng experience. Mga kababayan, isang dekada na rin siya bilang isang senador, si Win Gatchalian. So ang maliwanag, may option si acting SP Win. He can proceed to presiding over the impeachment court after it takes an oath. And the second option niya is the Senate can actually designate or elect a presiding officer to preside in the impeachment trial. Yan ang dalawang option niya, sabi ni Jinky Luis Tro. So kailangan po na ibalik natin yung conversation, yung discussion sa impeachment, kasi pilit po itong nilulunod ng mga DDS senators. Gumagawa sila ng mga kwento-kwento, controversy, kaguluhan para yung attention ay mabaling sa mga ginagawa nilang mga drama. Huwag tayo pabubudol sa kanila, mga kababayan. Okay pa?